A day after mga kababayan na mag-usap sina President BBM, BBM ni Xi Jinping, yung barkada ni Mao Diggs, binanata ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung China. Makita niya, Mr. Maravillas. Ito po, ito yung balita ngayon sa Manila Standard. Marcos Islam's Chinese stretch. Sabi na, tama yung ating mga analysis. Sabi natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sincero sa pakikipag-usap sa China. Pero yung pagmumukhang yun ni Xi Jinping, na pangiti-ngiti. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, mga kababayan, kung ang sumalubong niya sa iyong pagdating, maamong mukha't may pakitang giliw, lalong pakaingatan, kaaway na lihim. Di ba? Pero anya Mr. Maravillas, di ba umuwi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung kanyang delegasyon, kasama si Speaker Martin? Opo, umuwi na po kahapon. Kaya lang, ang sumalubong sa kanyang pagdating, kasi kasama si Martin, siyempre sumalubong mga kababayan si Inday. Nag-attempt sana mga kababayan, si Martin na kamayan si Inday. Inis na po niya, no? Ni Inday si Martin, linampasan lang. Agip ng camera po. Ano ba kinocover ng RTVM? Iniaabot, nag-attempt sana si Martin na kakamayan si Inday. Dire-diretso lang po yung paglakad ni Inday. Diretso lang siya sa pagsalubong sa ating Pangulong Bongbong. Ang tawag niyan dito sa amin mga kababayan, daing kuruan lubot, pikon. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung full story ng naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong tungkol sa China, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Meantime, sa managana po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airlines po, local and international, sa bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Balikan natin mga kababayan yung kwento. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga aksyon niya ng Coast Guard ng China, Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, mas lumala. Mas lumala pa kaysa sa dati. Kaya tama yung sinabi natin na tuloy-tuloy lang dapat ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung engagement niya sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa South Korea, sa European countries, yung ating mga kakamping bansa. Kasi nga po, yung mga Chinese, double talk po. Iba yung mga sinasabi sa mga ginagawa. Ganyan po yung mindset ng mga communist. Ang mga communist po, hindi man nagsasabi ng totoo. Wala man kasing Diyos sila na pinaniniwalaan. Kaya dapat po, ingat tayo sa pakikipag-deal sa kanila. So, ito mismo yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, a day after meeting with China's President Xi Jinping,
President Marcos, Islam persistent and lawful threats by Chinese Coast Guard dito sa ating exclusive economic zone. Nasabi niya po, we're making the situation in the West Philippine Sea more dire than it was before. Mas tumindi. Mas lumala po. So sabi niya, tensions in the West Philippine Sea are growing with persistent and lawful threats and challenges against Philippine sovereign rights at yung jurisdiction natin over our exclusive economic zone and the continental shelf. Itong mga actions niya that violate obligations under international law. Ito yung sabi ng ating Pangulo sa pagpunta niya doon sa Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies doon sa Hawaii. On the last day ng kanyang pagbisita po sa US. Ito po mga kababayan, kasama niya siyempre si Martin Romualdez, si National Security Advisor Eduardo Año, si Armed Forces Chief Browner, si DFA Secretary Manalo, si Ambassador Jose Romualdez, tapos siyempre yung ating First Lady Lisa Marcos. Diyan yung pagsalita niya doon po. So sabi rito, Mr. Marcos reiterated that the Philippines would not yield an inch of its territory amid the territorial dispute with China. Tulad niya ng aking sinabi at sasabihin ko pa rin, the Philippines will not give up a single square inch of our territory niya to any foreign power. Yan po mga kababayan ang strong leader. Totoong strong leader. Hindi po nagpapasindak sa kahit na po isang malaking bansa tulad ng China. Pero sabi nga natin, tayo, yung mga ginagawa natin dito legal. At wala tayong intensyon na makipag-away. So sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, tensions in the West Philippine Sea are growing with persistent and lawful threats and challenges against Philippine sovereign rights and jurisdiction over our exclusive economic zone in continental shelf. Yung coercive tactics and dangerous maneuvers ng China against the Philippines routine resupply missions sa Ayungin Shoal put people's lives at risk and challenge the rule of law. He also noted, mga kababayan, the rampant illegal, unreported, and unregulated fishing and militarization of reclaimed features dyan sa South China Sea. The President said that China has expressed interest in atolls and shoals that are increasingly close to the Philippines coast. Palapit sa baybayin ng aming bansa. With the nearest atoll being about 60 nautical miles na lang or 111 kilometers away. Unfortunately, I cannot report that the situation is improving. The situation has become more dire than it was before. Pag-aamin ng ating Pangulong Bongbong. Pero nanindigan yung ating Pangulo, uulitin ko the Philippines will not give up a single square inch of our territory to any foreign power. Supported by the rules-based international order and our growing partnerships, both time-tested and new ones, we will insist on the preservation of the sovereignty and integrity of the country, while working very closely with our international partners in the bilateral, regional, and multilateral settings in developing rules and processes to address these challenges. Pagbibigay diin ng ating Pangulong Bongbong. Kaya tuloy-tuloy ang ating engagement sa ating mga regional partners, lalo na po yung Amerika. Ito kasing pagmumukhang ito, mga kababayan. Alin Mr. Maravillas? Ito, Ayan, mga kababayan na kausap ng ating Pangulo, si Xi Jinping. Kaduda-duda po. Sabi ko sa inyo.
Lagi pong baliktad yung mga sinasabi. Kaya kasundong-kasundo ni Maudix. Parehas yung parehas mag-isip. Kaya lang yung isa lapdog. What? Yan ang problema. So, hindi po tayo papayag. Kaya sabi natin mga kababayan palagi rito, bantay po tayo, lalo sa midterm election at lalo sa presidential election po. Kasi yung intensyon ng China ay maglagay sila ng mga leaders natin dito. Iso-support nila yung mga leaders, mga kakandidatong presidente, vice-presidente, senador, congressman, pati mga local officials na dapat sympathetic sa kanila para matutulog lang habang nilalamon yung ating territory. Ganon po ang strategy nila. Yan man lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.